magandang gabi po sa ating lahat, no? At ngayon po i-share ko kung paano po nakatulong ang livestock farming po sa akin, no? Lalo't ako po ay talagang sagad sa loan, as in, no? Kulang-kulang 6,000 na lang sinasahod ko kada buwan. Opo, totoo po yan, no? At itong mga huling loan po natin ay nilaan po natin talaga para sa business po, no? Nagpabubong tayo, nagpaayos po ako ng ito. Yan, mga kulungan. Yes po, no? Okay? Yan, nakikita nyo pong yan. Ito po yung mga huling-huling loan ko, no? Pagpapaayos po dito sa harap ng bahay, no? Originally, kulungan po siya ng manok. Yes po, no? Ng mga Heritage Rhode Island Red. And nag-invest din po tayo dito sa ating mga incubator, no? So sa loan na rin po galing 'yan, no? Sa loan na rin galing 'yan. And yung heritage natin, no, na mga unang inalagaan natin is sariling pera naman natin 'yun, no? Sariling pera natin. And doon tayo nagkaroon ng struggle talaga, no? Sa kagustuhan kong magparami, tapos pag maraming na sila, tsaka ako ibebenta, no? Para lahat na makukuha ko is bayad utang, tapos yung matitira savings na nila, yun na yung kita natin, no? Yun na yung kita natin. So actually, naging mas smooth yung buhay ko magmula nung pinasok ko po yung livestock farming. Bakit? Kasi sagad tayo sa loan, hindi na po madadagdagan yan. Unless kung mapopromote ka, no? Kung mapopromote ka sa posisyon mo, madadagdagan, no? Madadagdagan po siya. Pero yung natural, no? Katulad ko, din ako nagpapa-promote, hindi talaga madadagdagan, no? Hindi talaga madadagdagan yung sahod ko sa trabaho buwan-buwan. Kaya ito yung naiisipan ko po, no? Pasukin natin yung livestock farming. Kasi ito, katulad niyan, no? Every 3 to 4 days, no? Sa benta natin sa itlog, binibigyan tayo niya ng 500 to 800 pesos. Yes po, no? 500 to 800 pesos. Sa itlog pa lang po 'yun. Sa itlog po ng pugo, no? Sa itlog ng pugo. Kaya nakakatuwa po, no? At nabigyan din tayo ng pagkakataon makapagpapisa. Ayan, no? Oh, ha? Ang cute nila. Siguro hindi nasasapinan to. Ayan, no? Hoy. Lal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 a. Ayan po, no? So hindi na po natin sasapinan 'yan. Okay? At least, no, nabigyan tayo ng pagkakataon na kumita kahit papaano, no? Sa quail eggs po natin. Ayan, maraming salamat po sa tumatangkilik ng mga produkto natin dito. Huwag po kayo mag-alala, no? Sa ngayon, quail, table eggs at saka fertile eggs pa lang benta natin, sa totoo lang po, no? Sa totoo lang. And soon, kapag naparami na po natin ang breeders natin at saka layers natin, ay magbebenta na rin po tayo ng day-old chick at saka RTL, RTB, no? And yung presyo po ng table eggs natin, mapapababa na natin. Promise po yan, no? Promise po yan. So ngayon, ayan na, medyo binabaan na natin yung presyo natin. Para at least, madaling maubos, madaling maibenta, na fresh pa ang mga itlog, no? So, yun po, no? Nag-decide ako na talagang ibaba natin, no? Ng almost 40, kung hindi ako nagkakamali, no? 40 to 50%. Ayan, no? So, ayan, mag-iipon po ulit tayo para may ibebenta ulit tayo, no? Ayan, bago magpasukan, magbebenta ulit tayo ng itlog ng pugo. Okay, ito table eggs. Itong fertile eggs po natin, in-screen kong mabuti, no? Ayan, may mga natanggal pa po tayo na hindi pasok, no, sa standard natin. Pero tingnan nyo naman po kung gaano kalalaki. Yan mga yan, no? Malalaki po to. Ayan, no? Saan pa ba? Oh, di ba? Kahit na sinasabi kong pinagpipilian ko, malalaki po yan. Ayan ang kamay ko, oh. Palad ko pala. Oh, yan. Malalaki po, malalaki. Kaya huwag kayo mag-alala. And syempre, may feedback naman yung mga bumili sa atin ngayon. So, nakapagpaubos po tayo ng 6 na tab, no? 6 na tab. Sa isang iglap lang, no? Sa isang iglap lang.
Kasi, yan, umikot na tayo, no? Ang plano ko, punta ako ng fiesta, doon ako magtitinda. Gusto ko kasi maranasan, no? So, doon pa lang sa mga tita ko, ubos, no? Naubos, no? May huli pang bumili si Kapitan, 3 tab, no? Sabi ko, pag may, sana may matira kahit 2, no? Maranasan ko lang magbenta, pero yun, thankful ako. Kasi doon pa lang naubos na. Thank you, Lord, no? At hindi nyo po ako pinapabayaan na katulad ko na lumalaban ang patas sa buhay, no? Hindi tayo tumatanggap ng, 'di ba? At hopefully, mapalago po natin to. Mapalago po natin to, no? Soon. Puno na ng pugo rito. Yan. Puno na ng pugo yung 4 na scratch pen. Puno na rin ng pugo yung growing pen natin, no? Tapos, kapag maganda na yung kita natin, dire-diretso na ang pasok ng pera, papa-convert ko to, no? 3 layer, no? As layering cage, no? As layering cage. Pati yan, no? Papa-convert natin yung mga fly pen natin, no? So, isa sa plan ko talaga po to, no? Itong design ng ating mga kulungan. Sa totoo lang po, nakadesign to sa 3 na uri ng livestock farming. Unang-una, syempre, manok, no? Pangalawa, rabbit. And pangatlo, sabi ko, baka maisipan ko rin mag-quail farming. Kasi yan yung top 3 na pinagpipilian ko po noon, no? Manok, rabbit, at saka pugo, no? At sabi ko kapag nagpugo ako, madali na lang i-convert. And, ayan, converted. Converted. Kasi kumikita naman tayo, bakit natin hindi i-convert? Bakit hindi natin i-upgrade yung mga facilities po natin dito, no? Kasi kung hindi naman natin gagawin yan, hindi tayo makakapag-accommodate ng maraming quail. Yes po. Alangan titigan mo sila dyan, o kaya pakawalan mo dyan, no? Pag nakapagpapisak ka. So ayan, may paunti-unti na naman tayo na iipon. Bukas marami na naman to. Pipiliin ko na lang po talaga ng sobra yung mga fertile eggs po natin, no? Ito to mga to, no? At for ika-4 na araw na po ng collection natin. Bukas pag walang kukuha po nito, bebenta natin yan as alam nyo na, di ba? Okay? So yun po, no, malaki ang tulong po sa akin itong iharap nga natin to, camera sa akin. Ayan, no? Malaki po ang tulong po sa akin itong livestock farming po sa totoo lang, no? At fix kasi na syempre ang sahod ko. Hindi naman ako nagpapa-promote, no? At wala na rin po akong balak magpa-promote dahil hindi na rin naman tayo tatagal, no, sa trabaho natin. So pinasok ko po itong livestock farming, napakaganda. Basta't magaling lang kayo mag-manage, no? So kailangan alam nyo yung lumalabas na pera at pumapasok na pera. What do you mean by lumalabas na pera? Lumalabas na pera, pambili ng feeds, vitamins, gamot, yung development sa mga facilities, pagpapagawa ng mga facilities kung meron man, computed dapat lahat yan. Kasi kasama yan sa production cost. Pati bill, no? Tansyahin nyo na lang kung magkano, no? Tulad ko, gumagamit ako ng incubator, kasama po siya sa computations ko. And then, pumapasok na pera, meaning, yung mga napagbebentahan po natin, no? Doon yung makikita at the end of the month na nakabawi ba ako, no? Kasi usually ngayon, wala na ako i-convert, okay na lahat, no? So, feeds, vitamins, at saka gamot na lang kung sakasakali. Yun na lang po ang gagastusin ko kada buwan, no? So, at the end of the month, makikita nyo po, no? Kung production cost, no? Minus yung net ninyo, yung pangkalahatan na benta. Yun po yun, no? Yun po yun. And sa 100 heads, ang isang sako ng feeds po umaabot na 1 buwan mahigit. 1 month, 1 week yata na umabot, 2 weeks. Ganun po, no? Kaya ilang araw lang,
mababawi ko na yung 1.6. Yung 1,600 na pinambili ko sa Pilmeco na Quail Layex nila, no? Yes po, 1.6 mahigit lang. Hindi ko pa nakikita yung computation ko, yung mga resibo doon. 1.6 mahigit. Naka 555 na tayo ngayon. Tapos nung mga nakarang araw, no? Hindi ko lang binablog, may mga bumili pa rin po sa atin. Siguro close to 2,000 pesos na po, no, sa isang linggo. Or mag-iisang linggo yung kita po natin. So the rest, kita na natin linis, no? Kita na natin linis po, no? Kaya masaya po ako dahil nakakaipon na ako ngayon, no? Nakakabayad na ako ng kuryente on time, hindi katulad po noon na 2 bill na yung hindi ko nababayaran. Gabi-gabi namumroblema ako, saan ako kukuha ng pera, no? Uutang ulit ako, no? Tapos sa susunod na sahod, ibabayad ko rin yung mga isasahod ko, no? So negative talaga, as in negative, no? Ngayon hindi na po. Nakakatuwa. Kasi kung ano man yung ginagastos ko sa manok or sa pugo is galing na po sa savings po nila. Magkaiwalay po yan sa manok at saka sa pugo. Magkaiwalay. Kaya kung kailangan kong bumili ng feeds ng manok, doon ako sa pangmanok kukuha. Feeds ng pampugo, doon ako sa box na pampugo. No? At yun po, masasabi ko na hindi naman ako mayaman. Hindi naman sobrang laki ang kinikita ko, pero nakakaginhawa na po. No? Okay? Napapaikot na natin yung pera sa kanila, kumikita pa. Tapos, nagkakaroon pa tayo ng pocket money. Nakakapaggasolina pa tayo ng full tank. No? Nakakabayad tayo ng bills on time. Di ba? Nabibili natin yung mga, kikita ba? Yung mga gusto nating kainin na hindi naman kamahalan pero nabibili ko na. Hindi po katulad noon, no? Na, hay nako, 2 stick, 3 stick ng barbecue parang ang mahal-mahal na sa akin, no? Isang balot ang mahal na sa akin. Ngayon po, kaya na natin ulit, no? Kaya na natin ulit. Kaya naman natin noon eh. No? Nabaon lang tayo sa loan. Pero ngayon, ang savior po natin, itong livestock farming po natin. Kaya sa mga katulad ko po na nahihirapan financially, nag-struggle financially na mga teachers, pasukin nyo po yung business. Yes po, pasukin nyo po yung business. Kaya bukas gagawa po tayo ng video regarding po sa kung ano ang business na bagay sa ating mga teacher, no? Na employed, 8 hours na sa school, Sabado, Linggo, minsan gumagawa pa tayo ng reports. Ano po ang mga bagay na business po para sa atin or angkop or fitted para sa lifestyle natin or sa working environment na meron tayo. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!